Ngayon ay pag-uusapan natin ang buhay na ating pinamumuhayan ngayon ayon sa mga propesiya. Nakikita ninyo, maraming mga sakuna na ang nangyari sa buong mundo, hindi ba? Ano ang dapat nating gawin? Paano tayo maghahanda? Paano natin maunawaan ang mga babala? O tayo ba ay maghihintay na lang na dumating ang Diyos sa ulap? Bago tayo magsimula, nais ko muna kayong imbitahan na sumali sa aming live online na mga sermon. Hindi nyo kailangang buksan ang inyong mga kamera upang makasali. Ang kailangan nyo lang ay may cellphone upang makasali at may tenga para makinig dito. Meron po kaming 7:30 p.m. na online na sermon, gabi-gabi, at meron ding afternoon na sermon. Kung gusto nyong sumali, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa akin at idalagdag ko kayo sa mga sermon na grupo. Hindi tayo nabubuhay sa karaniwang panahon ngayon. Nabubuhay tayo sa mga araw na matagal nang binabanggit sa mga propesiya. Malinaw na sinasabi ng Biblia na bago ang pagbabalik ng Panginoon ay magkakaroon ng hindi may iwasang palatandaan sa mundo, sa lipunan, at maging sa simbahan. At ang mga palatandaang ito ay hindi ibinibigay upang takutin tayo. Baka isipin nyo, pananakot lang iyan. Hindi ito pananakot. Ito ay katotohanan. Marahil ito ay nakakatakot dahil sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Ngunit hindi ito para takutin kayo. Ito ay realidad ng mga bagay na mangyayari. Upang gisingin tayo, upang magising ang ating espiritu, at harapin ang katotohanan na hindi dapat tayo basta maghihintay lamang. Sa halip, dapat tayong magsimulang maghanap at maghanda sapagkat kailangan tayong maging isang matalinong dalaga na handa sa pagdating ng kasintahang lalaki. Nais kong ibahagi ang seryosong katotohanan sa inyo. Katulad noong panahon ni Noe, ni Lot, ng Ninive, at maging sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, marami ang hindi pumapansin sa babalang ipinapadala ng Diyos sa mga tao dahil ang karamihan ay naghihintay ng himala. Isang bagay na napaka-supernatural. Pero tingnan ninyo ang kasaysayan. Mayroon bang supernatural na nangyari na uminasak ng Diyos ang mga iyon? Hindi. Talagang wala. Ang Diyos ay laging nagtataas ng mga tao upang magbabala sa kapwa-tao, upang sumigaw at magpaalala. Katulad nung panahon ni Noe, sinabi niya, darating ang baha, at sa panahon ni Lot, umalis kayo sa lungsod, at sa panahon ng Ninive, ginamit niya si Jonas upang sabihin, mayroong kayong 40 araw para magsisi. Tama ba? At noong panahon din ng ating Panginoong Hesus, isinugo niya si Juan Bautista upang ipaghanda ang daan. Kaya sa mga huling araw, gagamit din ang Diyos ng mga tao. Sinasabi ng Biblia, tatapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Mateo 25 verse 6. Ang talatang ito sa Biblia ay tumutukoy na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga tao na makakaalam sa pagdating ng Diyos. At sila ay magbabala at sisigaw sa iba na, dumating na ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo at salubungin ninyo siya. Kaya, kung titingnan ninyo ang mga propesiya, kapag ang Diyos ay hayagang dumating sa ulap, sinasabi roon na, narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Pahayag 1:7. Kung darating ang Diyos ng hayagan sa ulap at makikita siya ng lahat, wala nang iba pang dahilan upang sabihin sa ibang tao ang tungkol sa kanyang pagdating. Tama ba? Kaya kung darating ang Diyos sa ulap lamang, hindi matutupad ang propesiyang iyon. At ang propesiyang dumating na ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya, ay tumutukoy sa pagdating ng Diyos sa laman, bago siya hayagang dumating sa ulap.
Kaya nais ko kayong anyayahan na sumali sa aming live na mga sermon. Marahil hindi nyo pa ito narinig dati, ngunit ang bawat propesiya ay tiyak na matutupad. Walang kahit ni isang propesiya ang may iwan na hindi matutupad. Kaya hindi dapat tayo magtuon lang sa mga propesiyang maganda pakinggan. Kailangan natin pagtuunan kung ano ang sinasabi ng propesiyang ito at paano ito matutupad. At kung may mga propesiyang sa tingin nyo ay hindi matutupad ayon sa inyong pagkaunawa, kailangan ninyong pag-isipang muli at suriin ito muli. At tanungin ang iyong sarili, paano ito matutupad? Dahil hindi pwedeng baliwalain ang alinman sa mga ito at sabihin, hindi natin kailangan pag-isipan ang propesiyang iyan o ang propesiyang iyon. Dapat pagtuunan ng pansin ang lahat ng mga propesiya. Kaya, inanyayahan ko kayo na sumali sa aming online na mga sermon upang makapaghanda kayo at matuto tungkol sa lihim na pagdating bago ang hayagang pagdating. At baka narito na ang Diyos. At kung narito na ang Diyos, hindi ba ninyo gustong malaman? Hindi ba ninyo gustong maging kabilang sa pagpasok sa kaharian? At kung narito na ang Diyos, ano ang ginagawa niya? Paano siya dumating? At paano natin malalaman? Kaya ang aming online na mga sermon ay ituturo namin sa inyo ang mga sagot sa katanungang ito. Tuturuan namin kayo tungkol sa praktikal at eksaktong paraan ng pagbabalik ng Diyos. Dahil ang Diyos ay gagamit ng mga tao upang magbabala at maligtas ang iba. At ganito rin ang ginawa niya sa kasaysayan. Ginamit niya ang mga tao upang iligtas ang iba. At ano ang problema noon? Marami ang hindi naniniwala. Hindi ba ito rin ang problema ngayon? Kaya patahimikin ang iyong puso at manalangin palagi sa Panginoon at makinig sa kanyang babala. God bless.